So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-journey na minamahal. Kumusta po kayo mga ka-journey? So ngayon po mga ka-journey, ang ating pong vlog ay patungkol sa mga nagaganap ngayon sa Middle East. Ano po mga ka-journey? Pangunahin tayong nag-aalala, siyempre yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa ngayon na dyan sa Middle East, ano po, kasi ang hidwaan po ng Iran at saka itong Israel ay medyo, hindi lang medyo, talagang lumalala po ang tension po mga ka-journey. At ang masaklap pa diyan ay pati yung mga ibang karatig na mga bansa ay nagkakaroon na rin ng palitan, ano, mga pagpapalipad ng mga missiles, ano po. Tapos ngayon mga ka-journey naming minamahal, naaalarma din kami sapagkat yung anak nga ni Ate Mengs, yung kanyang anak sa una ay nasa Jordan ngayon. Ngayon po ay napag-alaman namin na ang Jordan din ay saklaw ng Middle East. Saklaw siya ng Middle East. Ngayon, mayroon na ring mga pagsabog na nagaganap doon. Mga ka-journey, magpapats tayo ng mga ilang video dyan. Bagaman hindi pa naman ganun kalala, pero nakakapag-alala po kasi mga ka-journey, kasi yung anak ni Ate Mengs, si Dayan, ay nasa Middle East din kasi yan. Kaya nakakatakot at nangangamba kami, at pangunahin si Ate Mengs ay nangangamba din. Kasi nga siya, domestic helper din siya sa ibang bansa. Kasi nung nabalitaan namin, si Dindin kasi ang pangunahin na sa amin, nagbalita na pa. Nasama na rin ng may mga pagsabog na rin dun sa Jordan, di ba? Nandun si ate. Hindi, sabi ko nga. Nakakatakot pa kasi na rin dun eh. May mga bansa na rin na, at yun nga, yung tulad nung sa Jordan na nagkaroon na ng pagsabog. Dahil sabi namin, naku, anong gagawin natin? Hindi, nag-try kaming mag-contact, hindi naman namin makontak na yung bata. Ano ba talaga ang ano ba talaga? Dahil ang pagkakaalam ko ay yung kanyang messenger ay naiba na. Tama, naiba na, di ba? Hindi na yung dati kasi nakukontak pa namin yan eh. Ngayon kasi ay hindi na. Kasi buhat nga ng kanyang messenger ay nag-iba ba siya ng profile, nag-iba siya ng account, ano? Nag-iba siya ng account. So hindi na namin siya ngayon makukontak. Dati may nakukontak namin yan, may katunayan kami yan, may mga short videos pa kami yan noon na ipapats ko na rin diyan dito sa videong ito. Yung mga short videos na nakontak pa namin. Ngayon kasi ang problema ay hindi na namin makukontak. Ito ngayon ang masaklap ngayon kung papaano natin ito siya kukontakin. So, Dayan, kung mapanood mo man itong vlog na ito, mag-message ka sa amin o mag-message ka sa mama mo. O kaya sa asawa niya. O kaya sa asawa mo, sa mga anak mo, mag-message ka para wag din mama mo, pamilya mo, na wag din mag-alala kung ano ba talaga ang nangyari dyan o ano nangyari sa iyo. Kung okay ka ba? Kung okay ka ba o hindi, o ano bang kalagayan meron ka dyan ngayon. Mas mainam kasi yung mayroon kang message. Kung ayaw mo mag-message doon sa pamilya mo, dito sa mama mo, mag-message ka. Kasi ang hirap naman yung ganong sitwasyon nga
hindi namin alam kung ano ang iyong kalagayan dyan, kung safe ka ba o ano man. Mahirap Di ba? maghula. Mahirap kasi manghula-hula lang kami rito na siguro baka okay lang naman siguro. Mahirap kasi yung balita ngayon o yung mga nagaganap ngayon dyan sa iyong lugarin dyan o sa iba pang mga karating dyan sa Middle East ay hindi na biro. Hindi biro. Kasi yung mga naglilipara, mga missile dyan ay hindi basta-bastang ano yan. Ang totoo sa Iran, meron ng casualties doon na mayroon ng isang Pilipina na nasawi doon. Kaya nakapag kumbaga nakakatakot o nakakapangamba, no? Kung meron mang panahon ikaw na makakontak sa amin, mag-message ka sa amin para maalis din ang aming pag-alala. Oo nga. Kasi hindi naman ako hindi ako lang hula. Hindi rin ako maka-ayos tulog. Diyos ko, naantok na ako kasi anong oras na, madaling araw na ako. Kasi, Tapos ikaw yung inaalala ko, yung mga bata, yung mga anak mo dun. Yung asawa mo. May mga halimbawa, sira man yung cellphone mo o ano, makichat ka na lang sa mga kasama mo. kasi hindi naman yun. Kung ano man ang kanilang kasi ang pagkakaintindi ko mga ka-journey ay kung manghimasok sa ganitong sitwasyon, pero bilang lang ito, bilang Kasi dati nakukontak pa si Dendin eh. bilang pagpapayo, pagpapaalala na lang din sa panig mo. Dapat may ka talaga, may punta ka sa pamilya mo, may punta ka din dito sa mama mo. Kung ayaw mo namang pumuntak doon sa pamilya mo, Isipin mo na lang si mama. kahit sa mama mo, punta-punta ka pa minsan. Kasi nababalitaan ko na mayroong hindi pagkakaunawaan sa inyong mag-asawa. Kawawa yung mga bata. Kaya siguro isa yan sa naging dahilan kung bakit nag-iba ka ng account. Kaya hindi ka na namin makontak. Tapos ito na ngayon ang naging problema, na mayroong mga problema dyan sa lugar na yan, sa bansang yan, sa mga kartig bansa dyan. Hindi biro itong nagaganap ngayon dyan sa Middle East. Ngayon, paano namin ikaw makukontak na ganito na nga ang nangyayari, ang account mo ay iba na. At saka kung ano man yung naging problema niyo mag-asawa, pag-usapan niyo yan. Hindi tunak sa yung baga panghimasukan ko yung iyong buhay. Kasi buhay mo yan eh. Kung tutusin, marunong ka na, nakakaunawa ka naman na, alam mo naman kung ano yung ikabubuti. Ang amin lang na pumunta ka lang sa amin, mama mo. Okay lang ba? Okay. Hindi tayo nag-aalala ng ganito. Kasi mama mo nag-aalala, di makakatulog oh. Masakit din sa ulo, sa kakaisip. Kasi nga itong makailan lang naman itong nangyayari na hindi naman natin inaasahan ito. Tinan mo, may mga ganitong nakakatakot na nagaganap ngayon. Dahil gira yan natin, hindi yan biro. Kung yung malayo man dyan sa inyo, dyan sa lugar ng Jordan, kasi nasa Jordan ka nga, may mga pagsabog nang nagaganap paano kung dyan sa tinirhan mo, dyan ngayon, bumagsak ngayon yung bomba, wag naman. Hindi ba? Nandun talaga yung pag-alala namin, ng mama mo. Sabi nga ni mama mo, hindi siya manghuhula. Ano bang gagawin? Manghula lang kami. Okay naman siguro. Wala naman siguro problema.
paano nga natin masisigurado ngayon? Hindi ka man namin makontak. Saka hindi natin alam bawat minuto kung anong mangyayari sa buhay natin. Ang Diyos lang ang nakakaalam, anak. Kaya kung ako sa'yo, mag-chat ka. Kahit isang beses lang na okay naman ako, or tumawag ka. Kasi ito nagagawa mo naman dito. Oh. Nagagawa mo dito mag-video call. Oh. Ayan, anak ko. Oh. Kaya po mga ka-journey. Ito dito na lang. Iano na lang natin dito. Huwag na natin ipatch doon. Ito na lang. Makikita naman. Ayan siya mga ka-journey. Nakakakuntak-kuntak siya noon eh. Parang mga short videos lang ito. Meron pa yan. Alam ko meron pa ito eh. Ilan lang ba to din? Isa lang ba to din? Meron pa isa, dalawa yan. Alam ko meron pa ito eh. May isa pa. Basta noon na madalas na pagkakataon ay nakakapagpunta kami sa kanya mga kalini. Kaya nga lang ngayon ay hindi na. Yun ito ngayon ang malaking problema. Gusto mo ba, anak, pumunta kami doon sa inyo, sa asawa mo, sa mga anak mo, kausapin natin siya. Yun ba yung gusto mo? Ano bang problema kay yung batang ito? Ha? Hindi ko din alam eh, kasi siguro yung isip siguro niya ngayon. Kaya, ako kasi na hindi ko na kumbaga yung pag-ultimo yung dati, di ba, nakapagkwentuhan pa tayo. Ngayon hindi ko na nagagawa din dahil pagpasensyahan mo na rin ako gawa ng mama mo kasi siyempre naging busy din kami sa araw-araw yung aming mga pagbablog. Nag-isip kami kung saan kami mag-vlog, kung ano ang aming mga pagbablog, kasi ito na kasi yung aming hanap buhay. So busy pa din, bagaman sabi nga nila ang pagbablog ay kung titingnan mong parang easy lang pero hindi din eh. Parang namamasukan din sa isang kumpanya na araw-araw ka talagang magtatrabaho. So na-busy lang din kami. yung mga nakaraan, Pero yun nga, hindi naman sa busy kami, hindi kami kumukontak sa iyo. Ang problema nga, hindi ka na namin makontak kasi. Kahit ako, hindi na kita makontak eh. Kaya nakapag-alala talaga na kung kung sakali man mapanood mo ito, hindi ko lang alam kung mapapanood mo talaga ito kasi nag-iba na nga yung ating pangalan ng ating channel kasi dati-rati ay kabisado niya. Pero kung sakali man, kung nasubaybayan mo man, message ka kay mama. Nandyan naman sa YouTube channel yung link ng messenger ng mama mo. Oo, mag-chat ka sa akin. Pwede ka diyan. Pwede kang tawag nito, comment. O kaya, pindutin mo lang yung link. Diretso na link dyan at i-ano mo si mama mo, mag-friend request ka. Aabangan ko, mag-friend request ka dyan at magmumonitor na lang si mama mo rito. Ang tabayanan namin yan sa loob ng 1 linggo. Yung friend request dito sa ano mo para sigurado na lang ano mo na yung messenger mo dito, ipakita mo lang dito sa screen para just in case man na mapanood niya ito ay yun diyan siya kukuha ng basihan, diyan siya kukontak para sigurado tayo. Bagaman nasa naman yan nasa tawag nito diyan sa YouTube natin sa comment section may link diyan yan, yun yung messenger ng mama mo. Ayan, tika lang medyo against the light, hindi nila makuha masyado ng anak mo yan. Ayan kung basahin mo po yan ay Nalin Santiago. Ayan, yun yung messenger ng mama mo. Diyan ka mag-friend request para
makapag conversation kayo ng mama mo, makapag-usap kayo kung ano ang nangyari na sa iyo dyan. Ano? Kasi ikaw ang magkipag-usap ka dyan sa anak mo. Wala akong masabi na kasi iba yung pakiramdam ko. Kasi katulad nga yun, sabi nga ni Papa, bilang magulang, nag-iisip din kami sa'yo, anak, kahit sabihin mong pamilyado ka. Party ka pa rin ng buhay. Mapag-uusapan natin lahat yan. Huwag mo kalimutan yung pamilya mo. Kawawa din ang mga anak. Nagiging maayos nilang lahat, anak. Chat ka, kahit sa mga kapatid. Okay, Dindin. Kasi madalas naman kayo nag-usap ni Dindin. Dindin, o kaya si Ate Jam mo. Yung ate dyan, matanda siya doon. Oh, hindi Ate Jam, sorry. Mas, Diyan. mas matanda pala. Kay Jamela, no? Yung kapatid mo si Jamela. Pwede ka makipag-chat doon. Kaya ang problema lang, alam ba niya yung ano ni Jam Jam? Alam ba niya dati pa? Parang hindi rin eh. Ano? Yung messenger ni Jam Jam. Alam niya, nag-chat nga sila. Okay. So, alam naman pala eh. So, ganun na lang, Nak. No? Info ka lang sa amin para maalis din yung aming pag-alala. No? Kasi, bagaman, oo, sabi naman ni Dindin nga, hindi man ganun ka lala yung sitwasyon dyan sa yung lugar mismo na kung saan ka ngayon nandiyan sa Jordan, hindi man ganun. Pero kasi may nangyari kasi na Saka na panaginipan ko tinamaan din ng, kumbaga inanuhan din ng bomba. Nakikita natin sa sa balita po eh. Kaya nakaka-alarma po, nakaka-alarma talaga. Hindi na panaginipan ko din siya kagabi. Oh. Anong napanaginipan mo? Nakita ko siya sa panaginip ko, kaya lang naputol. Naputol. So, yung lalo na yun sa ating butihing sponsors din diyan sa Middle East na sila si yung mga kababayan kong Bisaya, sila si Si Ma'am Jo. Ma'am Jo, Kada tunog nga daw sa kanila ng si LB Bahrain, si Ginang Middle East. Ma'am, ingat po kayo dyan. Amping mo diha, ma'am, kay naagyod karang yung inyong lugar mo ginaron mo nakasama ginasa sa mga ngayon tinatamaan ng mga missiles ngayon. Talagang yung Bahrain talagang sa bagay di ba nagchat man kayo na nadidinig talaga nila daw yung mga yung tunog ng bomba. Tsaka napapanood ko din sa Facebook, kaya siguro Bagaman hindi man siguro ganun kasintro sa kanila, medyo malayo, pero dinig daw talaga eh. Yun nga, siguro kaya ako nananaginip dahil yung laging lumalabas sa Facebook, yung mga pagsama. Napanaginipan mo yung anak mo. Yun yung Kasi, laging nakikita ko sa Facebook na yung mga Pilipino nagtatakbuhan, tapos nagsasalita sila ng Pilipino. Ayan na, ganon. Kaya siguro na panaginipan ko din siya. Ang daming bansa na na ilang mga bansa na ngayon niya na parang nagkakaanuhan na sila. Parang nagdamay-damay na yung ganun. Tsaka kinakabahan sila pag nag-a-alarm. Pagka tumutunog yung sirena, ang mga kababayan natin doon, mga ka-journey, ingat po kayo mga kababayan talaga, grabe. Hindi po kami mapalagay din, bagaman hindi man tayo magkakadugo, pero bilang isang kababayan Pilipino, nangangamba din kami kasi parang may imagine mo paano kung dito din yan nangyayari, yung mga ganun ba, di ba? Tayo sa mga kababayan, kasi sa bawat araw na kami din kasi sa ngayon buhat nung nagsimula nga na pumutok yung balitang ganun,
lagi kaming nakaantabay sa mga news. Kahit yung mga pinsan ko. Yung mga nakikita namin sa mga post ng mga kababayan natin sa FB, sa Facebook, nakakatakot mga ka-journey habang yun nga, nagsasabugan yung mga bomba dyan sa kanilang paligid. Sila naman nagbibideo habang tumatakbo. So, sino ba namang hindi maano diyan, mahabag sa naging sitwasyon ngayon diyan sa Middle East. Nakakatakot, nakakaawa ang kanilang sitwasyon. Lalo pat yung mga nandoon talaga sa lugar na kung saan ay doon bumabagsak yung bomba. Diyos ko po, buti kung ang mga bomba lang ay mga Diyos ko, nakakatakot. Grabe, ang lalaki, gadram yung mga bumabagsak na talagang, ang teknolohiya po kasi ngayon ay matindi na Hindi na katulad nung araw. Nung araw nga di ba? Yung bomba nung araw kapag bumagsak gabahay ang butas ngayon iba na, mas matindi na. Gasiti na yung butas ng bagay bumagsak kalalaki ng mga missile lumilipad, mga kanyo. Nakakatakot at nakakapangamba talaga. Bagaman wala tayo mismo doon sa nangyari, pero nakakatakot po talaga. So ang amin pong may tutulong kundi ang isang taimtim na panalangin, mga ka-journey, na wag naman sanang mangyari na na lumala pa sana may awa ang Panginoon Diyos na magkakasundo-sundo na yung bawat nangunguna sa bawat bansa. Ang tinutukoy ko diyan ay yung bawat mga prime minister, yung mga o presidente, magkakasundo-sundo na kasi ang totoo yung presidente ng Iran ay nasawi, mga ka-journey. Tama ba? Then yung sa Iran ba yun? Yung Iran yung nasawi yung kanilang prime minister? Oo, kumbaga dito sa atin, presidente. Sa kanila kasi prime minister. Nasawi po yun. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nun. Basta, nabalitaan ko lang din naman. Si Dindin ang taga-report sa akin yung presidente ng Iran, namatay na. So, condolence dun sa mga kaanak. Wala man tayong doon. Wala man tayong secret bilang tao. Tao din naman yun Pero wala na tayong magagawa. Andiyan na sa sitwasyong ganun mga kababayan ko, ingat po. Ang atin dito ngayon, yung ating pag-aalala ngayon, pangunahin ang ating mga kababayan. Pray, isasama po namin kayo sa pag-pray po, mga katulong. Anak, mapapanood mo to anak, o yung mister mo, nagbigay kayo ng sa amin, mensahe. Para hindi na mag-alala si mama at si papa. Alam ko, pauwi na siya yung alam ko, pauwi na siya ngayong taon na to. Pauwi na siya? Paano mo nalaman? Si din niya, silang dalawa mag-ate ngayon, nagkukontak ng mga nakaraan pa. Nabanggit pa niya nung nakontak pa. Mayo daw ang uwi. March. Hindi pa sandali na lang. Kaya nga, Kasi may gera. May gera nga Kasi nga may gira. Hindi pa siya pinakontak mo ngayon. Hindi. Dati pa yung nakaraan pa gani. Gani. Yan ang ibig kong sabihin. Kasi parang halito ako sa inyo So, ibig sabihin, noon pa man, nung nakasagsagan na nakontak pa, nakapagbanggit na pala na itong darating na Mayo, makakauwi siya dito sa Pilipinas. So, kunting kembot na lang pala, kung tutukusin. Kasi Marso na ngayon sana may awa ang Panginoon Diyos na makauwi kang payapa dito sa Pilipinas. Ang kuan pa naman ngayon, ang Bureau of Immigration ay higpitan. Sobrang higpit, mga ka-journey. Nagkahigpitan daw Kasi batay lang din naman sa mga narinig natin sa mga balita. So ingat po kayo, mga kababayan. Lahat ng mga kababayan natin dyan nasa Middle East, mag-ingat po kayo. Kasi hindi kasi biro yung nangyayari ngayon.
Ayan po. Shoutout po kay Jay from Middle East po. At saka kay Day Ayen. Shoutout po din sa Middle East. Amping-amping Day. At di naman po tayo nagsasawang mag-chat through messenger namin. Nakapag-chat, nag-chat din kayo nga. So yun po mga ka-journey, ipagsamahan niyo po kami sa pag-pray para po sa mga I-pray po natin mga ka-journey yung mga nangyayari ngayon sa Middle East. Sama-sama tayong manalangin na sana matapos na yun, matapos na yung gulo. Kasi hindi na po talaga biro, sa totoo lang, kasi may eskwelahan na tinamaan na 100 mahigit ka mga tao ang nasawi. Ano po? Kaya sana matapos na yung problema yan, mga ka-journey. Kumbaga, kaya lang namin nakapag-vlog kami ng ganito na patungkol dyan, kasi nga ang anak ni Timeng ay nandyan kasi. So anak, kung totoo man yun na itong darating na Mayo ay makakauwi ka, sana may awa ang Panginoon Diyos na makauwi ka dito sa Pilipinas na matiwasay. Mag-message ka lang sa amin. Sa madaling panahon mag-message ka sa amin para kami din ay maibsan din yung aming lalo na ako na. alalahanin, lalo na sa mama mo. Ang mama mo pa naman himatayin pa naman ito pag katulad niya, narinig niya yung balitang ito ngayon na hindi na mapakali. Kasi kumbaga tumindi na kasi. Nung nabalitaan namin hindi pa masyado naming iniintindi, kumbaga binaliwalaan namin. Ngayon kasi palala ng palala Kaya nakakatakot na nak. Kaya mag-message ka naman sa amin. Oo, anak, mag-message ka sa amin. Mahal na mahal. Sa madaling panahon mag-message ka sa amin para ang mama mo hindi na mag-alala. Saka sa pamilya mo din, mag-message. At sa pamilya mo din, mag-message ka. Sa mga bata. Sa asawa mo. So yun po mga ka-journey, maraming salamat po. Pero di pa dito natatapos. Mag-shoutout muna tayo mga ka-journey. Sa mga nagmamahal sa atin solid. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Marlina Nakahima. Shoutout po kay Ma'am Edina Etersol. J from Middle East. Amping-amping kayo dyan. Yan. Sila talaga. Ma'am Marichu Flores. Yan. Si Day Ayen. Si Ma'am Josephine Damian. Ani Anagwe. Ayan, shoutout sa inyo. At si Ray David, yan, masugid na ating hindi talaga subscriber. yan. Talagang noon pa yan si Ray David, no? Si Tita Charmaine, shoutout kay Tita Charmaine. At shoutout po. kay Tito na bagong yan. At maraming salamat dahil dumating na pala yung ni Tita, yung kanyang iniirog. At ligtas. Salamat sa Panginoon Diyos. Shoutout po kay Ma'am Pas Diego. Nanay Emmy Bayugunay. Pasensya ka nanay, naging busy lang po ako. Marami lang tayong mga ginagawa sa buhay. Shoutout sa'yo Nanay Emmy. Yan, Mimi Cristobal, shoutout din po. Ma'am Island Girl. Si Ma'am Maria. Si Ma'am Manila. Shoutout po sa inyo Ma'am Manila. I love you so much po. Ayan. Si Ma'am Pia Cash. Yan. Si Ladybug ng buhay ko. Ayan. Si Ma'am Nerissa Martin. Ayan. At si Ma'am Nerissa na rin Artiga. Ayan. Yes, Ma'am Nerissa Artiga. Si Ma'am Moran. At si Sally Diduro. Marichu Flores. Ma'am Sabela. Jacqueline Vargas. Jacqueline. Risa Lakwing. Ayan. Nanay Susan Dario. Shoutout din po. Italin. Linang Carolina. Ayan.
Tita Lynn's Mix Vlog. Si Ma'am J ng USA. Si Ma'am J ng USA. Ayan. At shoutout din po kay Sister Feli Marivilla at kay Brother Arnel Marivilla. Ayan. Shoutout din po kay Tita ng Island Hopping. Thank you very much sa daing. Ayan. Sa Norway. Sa Tita ng Norway ng Tita ng aming Norway ang natin. aming wifi. Ayan, Tita ng Norway. Ang dami nila. Si Ma'am ng California. Ang dami nung nila eh. Ayaw kasi nilang ipabanggit yung mga pangalan tayo na nagkalituhan na kasi puro bansa ang mga karniwang na ibanggit natin kasi yun ang gusto nila eh. Shoutout din po kay Sis Manilin at kay Brother Alex Patrimonio. Ayan. Sister Eva. Ayan. At si Brother Yil Bautista. Yan na rin po kay Si Ma'am Maymay. Sis Maymay. Si Madam A. Ayan, si Madam A. Yan. Si Brother Esteban. Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan. At shoutout din po sa pamilya namin. Yan mga ate ko at kuya ko, wag na kayo mag-alala. At ayan, ibinalag ko na po ang aking anak na si Dayan. Sana at mapansin niya to or mapanood niya. Babalitaan ko din po kayo. At sa tatay ko din, tay. Yan, namimiss niya rin daw yung apo niya na yan. Hindi na nga din daw nag-chat sa kanila. Hindi na rin, di ba? Yan ang naging problema ngayon. So, okay na, no? Yes. Okay na. So, yung mga ka-journey, pasensya na po kayo. Sa kung mga bakit. hindi po na banggit, dahil talagang grobe na yung aking Kasi ang oras po ay mag 1:45. Kasi nga, kanina, anong oras na kasi si Tinay natulog? Halos mag alas 12 na rin. O mga ganun na talaga. Alas 12 na eh. Mahigit ng ayata. Yes. Shoutout din kay Tita Charmaine. Yan po. Kaya, hindi kami makapagsimula mag-vlog eh. Kasi pag gising talaga, hindi kami maka-vlog maigi. Shoutout po kay Tito Boy at kay Tita Mirna. Yun! Si Tito Muntik Boy na at saka makalimutan. si Tita Mirna. Yes, Kaya, thank you very much sa itong Mani. isang box na peanut, napakarami nito mga ka-journey. Ito, na may plano na kami dyan ni Ate Mengs. Abangan nyo na lang po mga ka-journey. Abangan nyo na lang. Basta may plano na kami dyan kasi yan ay ininegosyo talaga namin. Sobrang dami po nito mga ka-journey. 50 kilos yata lahat ito eh. Opo. Kasi 25 ito eh. 25 yung kabila. 25. Mga ganon yan. 50 kilos. Shoutout din po kay Ate Perlita at saka kay Kuya Bong. Ayan. Si Dang. Si Ate Dang. Si Joan. Tsaka si Ate Joan. Alam niyo po mga kabisnes, parang, mga ka-journey, yung tenga ko, parang, Tumataging-ting, di ba? hindi, parang nawala ng sound, parang ang lalim. Pakiramdam ko. Kasi alam huwag kung ka kasi bakit. mag-isip ng mag-isip. Kasi, Parang wala siyang alingaw-ngaw, yun ang pakiramdam ko. parang pansamantalang parang nabibingi ka. May mga Parang ganun eh. Parang ang lalim. Di ba mga ka-journey, pagka yung sobrang katahimikan, di ba parang pakiramdam mo sa tenga, parang nabibingi ka. Parang ako nasa kuweba, yun ang pakiramdam ko. Hangin yan eh. Hangin. Dalawa talaga. Ginaganyan ko yun pag ako ginaganyan ko yun Ginaganon mo. Tapos gano'n gano'n ka Ihinganga mo to. Teo, sinisigab na eh. Ihinganga mo lang. Ganon. Nangyari na sa akin yan eh. Na pakiramdam mo sa yung ulo ay bumabating-ting dito ba? Tenga. Hindi na parang ang lalim ng parang Huwag ka kasi, pagka may nag-isip ka na nag-isip sa anak mo, relax mo lang yung isip mo. Relax lang talaga kasi bagaman di man talaga rin maiiwasan na mag-isip ka sa bagay na yan kasi siyempre anak mo yan. Pero wag ganun. Delikado kasi yan eh. Baka mamaya mai-stress ka lang ng husto. Nakaka-stress talaga totoo pero relax lang tayo. Dahil basta ganito na lang mga ka-journey kasi masyado ng na si Ate Meng. Affected ka na naman masyado. Wala namang sa atin, lahat tayo
nag-aalala. Salamat po marami mga ka-journey. Thank you very much. Okay. So, mga ka-journey, thank you. Maraming salamat. Tita Myrna, Tito Boy, thank you very much po sa inyo pong biyaya na ipinagkaloob sa amin. Na po. Alright. Bye-bye po, mga ka-journey. Good morning na sa atin lahat. Good morning na. Yes, ano oras na? Alas quarter. 1:45. 1:45. Yan, 1:45 na, mga ka-journey. So, yun. God bless po sa ating lahat.